Naniniwala ka ba na ang mga gulay na palagi mong kinakain ay ligtas at malusog para sa iyo, lalo na ngayong matanda ka na? Maraming tao ang nag-aakalang ang lahat ng gulay ay mabuti at walang masamang epekto sa katawan. Pero alam mo ba na may ilang uri ng gulay na maaaring maging sanhi ng mas malalang problema sa iyong kalusugan kapag ikaw ay senior na? Oo, narinig mo ito ng tama. Sa mundo ng nutrisyon at medisina, patuloy na lumalabas ang mga bagong pananaliksik na nagpapatunayang hindi lahat ng gulay ay pantay ang benepisyo. At lalo na para sa ating mga mahal na senior citizens, ang ilang pagkain kinukuha nating malusog ay maaaring nagdudulot ng panganib sa ating puso, bato, dugo, at iba pang mahalagang bahagi ng katawan. Sa video na ito, bibigyan kita ng impormasyon batay sa mga napatunayang siyentipikong pananaliksik at sa tunay na karanasan ng mga Pilipinong nakakatanda. Malalaman mo ang 5 gulay na delikado para sa mga senior at ang 5 gulay na dapat mong dagdag sa iyong araw-araw na pagkain para mabuhay ng mas matagal at mas malusog. Huwag nang lumayo pa dahil ang impormasyong ito ay maaaring magbago ng iyong buhay o ng buhay ng iyong mahal sa buhay. Manatili at panoorin ang buong video na ito. 5 gulay na delikado para sa mga senior. Unang gulay, kamatis. Ang kamatis ay isa sa mga paboritong sangkap sa lutong Pilipino. Halos lahat ng ulam, sinigang, tinola, ginisang gulay, ay may kamatis. Pero alam mo ba na para sa mga senior na may problema sa bato o sa uric acid, ang labis na pagkain ng kamatis ay maaaring mapanganib? Ayon sa isang pag-aaral na nailathala sa Journal of Renal Nutrition, ang kamatis ay mayaman sa oxalate, isang uri ng kemikal na nagtatagpo sa ihi at maaaring magbuo ng bato sa bato, kidney stones. Para sa mga senior na may chronic kidney disease o CKD na laganap na sa Pilipinas, ayon sa Philippine Society of Nephrology, tinatayang 2.5 milyong Pilipino ang apektado. Ang mataas na oxalate mula sa kamatis ay nakakapagpabilis ng pagkasira ng bato. Halimbawa ng karanasan, si Lolo Ernesto, 72 taong gulang mula Cebu, ay laging naglalagay ng maraming kamatis sa kanyang pritong isda. Nang pumunta siya sa doktor dahil sa malalang sakit ng likod at kalakasiya, natuklasan na mayroon siyang kidney stones. Sinabi ng kanyang nephrologo na ang mataas na oxalate mula sa kanyang dieta, kabilang ang kamatis, ay isa sa mga pangunahing dahilan. Pagkatapos baguhin ang kanyang pagkain, unti-unting nawala ang kanyang sakit. Kaya mga senior, huwag mo na abusuhin ang kamatis, lalo na kung may sakit sa bato. Pangalawa, kangkong. Ang kangkong ay isang sikat na gulay sa Pilipinas. Mura, masustansya at madaling lutuin. Pero para sa mga senior na umiinom ng blood thinner o anticoagulant na gamot tulad ng warfarin, ang kangkong ay maaaring maging malaking problema. Ang kangkong ay napakayaman ng vitamin K at ang vitamin K, ayon sa pananaliksik ng American Journal of Clinical Nutrition, ay direktang nakakaapekto sa pagiging epektibo ng mga blood-thinning medications. Ang mataas na angkas ng vitamin K sa katawan ay nagpapababa ng bisa ng warfarin na ginagamit ng maraming senior na may atrial fibrillation o nagkaroon ng stroke. Kapag hindi na epektibo ang gamot, mas mataas ang panganib ng blood clot o stroke. Bukod dito, ang kangkong na lumagpas sa tamang pagluluto ay maaari ring magdala ng bakterya tulad ng E. coli na partikular na mapanganib sa matatanda dahil mas mahina ang kanilang immune system. Halimbawa ng karanasan, si Lola Nena, 68 taong gulang mula Laguna, regular na kumakain ng salted kangkong. Hindi niya alam na ang kanyang warfarin ay hindi na epektibo dahil dito. Isang umaga, nagkaroon siya ng mini-stroke. Sabi ng kanyang doktor, ang mataas na vitamin K sa kanyang katawan mula sa kangkong ang isa sa mga nakatulong sa pagpapaalala ng kanyang kondisyon. Kumonsulta sa inyong doktor bago patuloy na kumain ng kangkong kung umiinom kayo ng blood thinner. Pangatlo, sitaw. Ang sitaw ay isang karaniwan at murang gulay sa Pilipinas na ginagamit sa pinakbet, kare-kare at iba pang lutuin. Manit para sa mga senior na may gout o mataas na uric acid, ang sitaw ay kabilang sa mga gulay na dapat limitahan. Ayon sa Arthritis Foundation at mga lokal na pag-aaral mula sa Philippine Rheumatology Association, ang sitaw ay naglalaman ng purines, mga kemikal na kapag natunaw ng katawan ay nagiging uric acid. Ang mataas na uric acid sa dugo ay nagdudulot ng gout,
isang masakit na kondisyon ng kasukasuan na laganap sa mga Pilipinong senior, lalo na sa mga lalaki. Ayon sa datos, humigit sa 3% ng mga nasa hustong gulang na Pilipino ay may gout. Bukod dito, ang sitaw ay mayaman din sa oxalate, kaya mapanganib din sa mga may kidney stones, katulad ng kamatis. Halimbawa ng karanasan, si Mang Totoy, 65 taong gulang mula Pampanga, ay araw-araw na kumakain ng pinakbet na may sitaw. Isang Lunes sa umaga, nagising siyang hindi makalakad dahil sa matinding sakit ng kanyang paa, lalo na sa kanyang malaking daliri. Nagdugo-dugo pa ang kasukasuan nito. Sinabi ng doktor na gout attack ito. Pagkatapos baguhin ang kanya dieta at bawasan ang sitaw at ibang high purine na pagkain, hindi na siya nagkaroon ng malubhang gout attack ulit. Pang-apat, talong. Ang talong ay isa sa mga paboritong gulay ng mga Pilipino. Ginagamit sa tortang talong, pinakbet at paksiw. Mukhang walang mapanganib dito, hindi ba? Ngunit para sa ilang mga senior, lalo na sa mga may solanine sensitivity o may irritable bowel syndrome, IBS, ang talong ay maaring magdulot ng suliranin. Ang talong ay kabilang sa pamilyang Solanaceae, kasama ang kamatis at sili. Ang grupong ito ng halaman ay naglalaman ng solanin, isang natural na kemikal na nakakaapekto sa nerbiyos at maaaring magpapalala ng joint inflammation. Ayon sa isang pag-aaral sa Arthritis Care and Research, ang mga pagkaing may solanin ay iniugnay sa pagpalala ng arthritis pain sa ilang pasyente. Para sa mga senior na may diabetes, mahalagang tandaan din na ang talong na niluto sa labis na langis, katulad ng fried eggplant, ay nantadagdag ng calories at saturated fat na mapanganib sa puso at glucose control. Halimbawa ng karanasan, si Lola Sita, 70 taong gulang mula Iloilo, ay mahilig sa tortang talong araw-araw. Napansin niya na pagkatapos kumain, lagi siyang nagkakaroon ng bloating, gas at paminsan-minsang sakit ng kasukasukaan. Nang kumonsulta siya sa kanyang doktor at nutritionist, nalaman na ang sulanin mula sa talong ang posibleng nagpapagulat ng kanyang joint pain. Nang bawasan niya ang talong, umandang ang kanyang kondisyon sa mas maayos na antas. Panglima, labanos. Ang labanos ay isang gulay na madalas na inilalagay sa sinigang at iba pang sabaw. Kinakainin ito ng maraming pamilya dahil sa paniniwala na nakatutulong ito sa pagtunaw ng pagkain. Ngunit, para sa mga senior na may thyroid problems, isang kondisyon na laganap sa mga matatandang babae sa Pilipinas, ang labanos ay may katangiang maaaring makagambala sa thyroid function. Ayon sa Thyroid Research Journal, ang labanos ay naglalaman ng goitrians, mga sangkap na nagpipigil sa wastong paggamit ng iodine ng thyroid gland. Ang hindi paggamit ng iodine ng tama ay maaaring magpalala ng hypothyroidism, isang kondisyon kung saan mabagal ang metabolismo, nagdudulot ng pagod, pagtaba at depression, na lahat ay nakakaapekto sa kalidad ng buhay ng mga senior. Bukod dito, ang labanos ay maaaring makapagbaba ng blood pressure ng labis na mapanganib sa mga senior na umiinom na ng antihypertensive medications. Halimbawa ng karanasan, si Lola Maring, 74 taong gulang mula Batangas ay may hypothyroidism at regular na kumakain ng sinigang na may maraming labanas. Sa loob ng ilang buwan, lagi siyang pagod at pinalaki pa ang kanyang thyroid medication. Hindi niya alam na ang labanos ang nagpapahigalang ng kanyang thyroid treatment. Nang sabihan ng doktor at bawasan niya ang labanos, bumalik na ang epekto ng kanyang gamot at naramdaman niya ang pagpapaputi. 5 gulay na dapat mong dagdag sa iyong araw-araw na pagkain para mabuhay ng mas matagal at mas malusog. Unang gulay, malunggay. Ang malunggay ay tinatawag na miracle tree ng Pilipinas at may dahilan para dito. Ito ay isa sa pinaka-nutrient-dense na halaman sa buong mundo at ang pananaliksik ay nagsasabi na ito ay partikular na kapakinabang para sa mga senior. Ayon sa Food Science and Nutrition Journal, ang malunggay ay naglalaman ng vitamin C, vitamin A, calcium, iron at potassium. Lahat ng mahalagang sustansya para sa katawan ng matatanda. Ang calcium at vitamin K nito ay tumutulong sa pagpapatibay ng buto na mahalaga dahil ang osteoporosis ay laganap sa mga senior na Pilipino. Ang anti-inflammatory properties ng malunggay ay nakakatulong din sa pagpapaba ng chronic inflammation, isang pangunahing sanhi ng maraming sakit sa katandaan. Dagdag pa, ang malunggay ay napatunayan sa mga lokal na pag-aral ng DOST-FNRI, Food and Nutrition Research Institute, na nakakatulong sa pagpababa ng blood sugar, isang malaking tulong sa mga senior na may type 2 diabetes. Halimbawa ng karanasan,
Si Lolo Ben, 78 taong gulang mula Nueva Ecija, ay regular na nagdadagdag ng malunggay sa kanyang tinola. Nakapansin ng kanyang pamilya na kahit matanda na siya, malinaw pa rin ang kanyang pag-iisip, malusog ang kanyang balat, at matatag pa rin ang kanyang pagtayo. Sinabi ng kanyang doktor na ang regular na pagkain ng malunggay ay malaki ang kontribusyon sa kanyang maayos na cholesterol level at bone density para sa kanyang edad. Pangalawa, ampalaya. Ang ampalaya ay marahil ang pinakasikat na medicinal vegetable sa Pilipinas. Kilala ito sa pait nito, ngunit mas kilala ito sa mga benepisyong pangkalusugan na dala nito, lalo na para sa mga senior na may diabetes. Ayon sa pananaliksik ng DOST FNRI at ng Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare o PITACAC, ang ampalaya ay naglalaman ng charantin at polypeptide P, mga sangkap na tumutulong sa pagpapababa ng blood sugar. Ang ampalaya ay opisyal na kinilala ng Department of Health ng Pilipinas bilang isang halamang gamot para sa diabetes. Ito ay patunay na ang siyensya ay sumusuporta sa sinaunang kaalaman ng mga Pilipino tungkol sa halaman. Bukod dito, ang ampalaya ay mayaman sa vitamin C at iron na nakakatulong sa pagpapatibay ng immune system ng mga senior, na kadalasang mas mahina ang depensa laban sa mga infeksyon. Halimbawa ng karanasan, si Lola Paz, 69 taong gulang mula Davao, ay may type 2 diabetes at regular na umiinom ng gamot. Nang idagdag ng kanyang anak ang ampalaya sa kanilang hapunan 3 beses sa isang linggo, napansin ng kanilang pamilya na nang subok ulit ang blood sugar ni Lola Paz pagkalipas ng 3 buwan, bumaba ang kanyang average glucose level. Kinikilala na ngayon ng kanyang endocrinologist ang ampalaya bilang isang mahusay na complementary na pagkain sa kanyang treatment plan. Pangatlo, pechay. Ang pechay ay isa sa mga pinakasikat na gulay sa Pilipinas. Mura, madaling lutuin at napakasustansya. Ngunit, higit sa simpleng gulay, ang pechay ay isa sa mga pinakamahusay na pagkain para sa mga senior na naghahanap ng malusog na puso at malusog na mga buto. Ayon sa Nutrients Journal, ang pechay ay mayaman sa vitamin K, vitamin C, calcium at folate. Ang vitamin K ay mahalaga para sa blood clotting at bone health. Ang calcium naman ay tumutulong sa pagpigil ng osteoporosis. Bukod dito, ang pechay ay naglalaman ng glucosinolates, mga anti-cancer compounds na ayon sa World Cancer Research Fund ay nakakatulong sa pagbabaan ng panganib ng colon at breast cancer. Para sa mga senior na may hypertension, ang potassium sa pechay ay tumutulong sa pagpapaba ng blood pressure ng natural, isang malaking tulong sa mga gustong bawasan ang kanilang dependensya sa gamot. Halimbawa ng karanasan, si Lolo Gary, 71 taong gulang mula Bulacan, ay dating mataas ang blood pressure at mataas ang kolesterol. Nang payuhan siya ng kanyang doktor na magdagdag ng mas maraming gulay sa kanyang dieta, piniling idagdag ng kanyang asawa ang pechay sa kanilang araw-araw na sopas at sabaw. Pagkatapos ng 6 na buwan, bumaba ang kanyang blood pressure mula 145/95 papunta sa 128/82 nang walang pagpapalit ng gamot. Masaya ang kanyang doktor sa resulta. Pang-apat, kalabasa. Ang kalabasa ay isa sa mga pinaka-comfort na pagkain ng mga Pilipino, lalo na sa ginataang kalabasa, tinulang manok at pinakbet. Bukod sa masarap, ito ay isa rin sa mga pinaka-nutrient-rich na gulay para sa mga senior. Ayon sa American Journal of Clinical Nutrition at sa mga datos ng DOST FNRI, ang kalabasa ay napakayaman ng beta-carotene, isang powerful antioxidant na nagiging vitamin A sa katawan. Ang vitamin A ay mahalaga para sa malusog na paningin, isang issue na pangunahin sa mga senior dahil ang macular degeneration at cataract ay laganap sa katandaan. Ang antioxidant sa kalabasa ay nakatutulong din sa pagprotekta ng puso at sa pagpigil ng cellular damage na dulot ng aging. Bukod dito, ang kalabasa ay may mataas na fiber content na tumutulong sa maayos na pagtunaw ng pagkain, pagpigil ng constipation, laganap sa mga senior, at pagkontrol ng blood sugar levels. Halimbawa ng karanasan, si Lola Tess, 76 taong gulang mula Quezon Province, ay may maagang yugto na macular degeneration, isang sakit sa mata na nagdulot sa kanya ng malabong paningin.
Bilang bahagi ng kanyang holistic na paggamot, pinayuhan siya ng kanyang ophthalmologist na kumain ng mas maraming beta-carotene-rich na pagkain. Naging regular na ang kalabasa sa kanyang mesa. Pagkatapos ng 1 taon, sinabi ng kanyang doktor na ang pagkawala ng kanyang paningin ay naging mas mabagal kaysa inaasahan. Isang magandang senyales para sa kanya. Panglima, talbos ng kamote. Ang talbos ng kamote ay isang gulay na madalas na hindi pinapahalagahan ng maraming Pilipino. Ngunit sa mga pananaliksik, ito ay isa sa mga pinakakapaki-pakinabang na gulay para sa mga senior na naghahanap ng mahabang buhay. Ayon sa isang pag-aaral na inalathala sa Food Chemistry Journal, ang talbos ng kamote ay naglalaman ng napakataas na antas ng antioxidants, mas mataas pa kaysa sa maraming superfood na kilala sa kanluran. Ang mga antioxidants na ito ay lumalaban sa oxidative stress, isang pangunahing driver ng aging at ng mga sakit tulad ng Alzheimer's, diabetes at heart disease. Bukod dito, ang talbos ng kamote ay mayaman sa polyphenols na nakakatulong sa pagpapaba ng inflammation. Ayon sa Philippine Nutrition Journal at sa mga lokal na pag-aaral ng UP Manila Institute of Human Nutrition and Food, ang regular na pagkain ng talbos ng kamote ay nakakatulong sa mas maayos na blood sugar control at sa mas malusog na cardiovascular function. Halimbawa ng karanasan, si Lolo Crispin, 80 taong gulang mula Ilocos Norte, ay isa sa mga kilalang matanda sa kanilang barangay dahil sa kanyang malinaw na isip at malusog na katawan sa kabina ng kanyang edad. Nang tinanong ng isang lokal na health worker kung ano ang kanyang sikreto, simpleng sumagot si Lolo Crispin. Araw-araw akong kumakain ng talbos ng kamote mula nang bata pa ako. Iniugnay ng mga nutritionists ang kanyang maayos na kalusugan sa kanyang dieta na mayaman sa locally grown na gulay, kasama ang talbos ng kamote. Nakarating na tayo sa katapusan ng ating video ngayon at sana ay maraming natutunan ang bawat isa sa inyo, lalo na kayo na mga senior o kayong mga nag-aalaga ng inyong mga magulang at lolo at lola. Ang mensahe na gusto naming iwan sa inyo ay simple. Ang pagkain ay isang uri ng gamot. Ang tamang gulay ay maaaring magbigay ng mas mahabang buhay, mas malusog na katawan, at mas maliwanag na isip. Ngunit ang maling gulay o ang labis na pagkain ng kahit tamang gulay ay maaaring magdulot ng suliranin sa mga may partikular na kondisyon sa kalusugan. Tandaan ang mga ito. Mag-ingat sa kamatis, kangkong, sitaw, talong at labanos kung meron kayong mga partikular na karamdaman. At palakasin ang inyong katawan sa pamamagitan ng malunggay, ampalaya, pechay, kalabasa at talbos ng kamote, ang mga lokal na gulay na napatunayang makakapagbigay ng mahabang buhay. Huwag kalimutang kumonsulta sa inyong doktor o nutritionist bago gumagawa ng malaking pagbabago sa inyong dieta. Ang bawat tao ay naiiba, kaya ang personalized na payo ng profesional ay palaging pinakainam. Salamat sa inyong panonood. Kung natutunan ninyo ang kahit isang bagay mula sa video na ito, ibahagi ninyo ito sa inyong mga kapamilya at kaibigan sapagkat ang kaalaman na ito ay maaaring magligtas ng buhay. Kung nagustuhan mo ang video na ito at nakatulong ito sa inyo, mangyaring i-like, mag-subscribe at i-share. Ang inyong suporta ay tumutulong sa amin na patuloy na gumawa ng magagandang content upang kayo ay mabigyan ng kaalaman at inspirasyon. Salamat sa panonood at inaasahan naming makita kayo sa susunod na video.